Huwag mag-alala para bukas. Amen, mga kapatid. So bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo pa manalangin. Let us pray, personal prayer. At tayo po ay let us bow our hands in the presence of the Holy Spirit. Yes, maraming salamat to Diyos. Thank you, Lord, for this moment that you gathered us in this place. Thank you, Lord, for all the blessings, all the strength that you have given to us, po Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng mapagpapalan na natanggap namin for the week, for today, po Panginoon. Sa patuloy mo, binubuhos po sa amin. Lubos po kami nagpapasalamat po, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming payak ng buhay po, Panginoon, that until this moment, Panginoon, we're still alive, we're still kicking po, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. As we study your word po, Panginoon, sa batas po ng kasigilaan, samahan mo po kami, Panginoon. Open our spiritual senses po, Panginoon. Upang marinig namin, mapakinggan namin, matutunan po namin ang kapahayagan ng mga salita. Bless us, O Lord, in Jesus' name. Amen. So dito mga kapatid, sa pamagat natin, huwag mag-alala para bukas. I hope lahat tayo mga kapatid ay makaka-relate ng ating topic for tonight, mga kapatid. Diba? Mga kapatid, palagi ba kayong nag-alala para bukas? O nag-aalala? Hindi palagi mga kapatid. Nag-aalala para bukas. Mga kapatid. Walang sumasagot. Siguro lahat tayo ay, mga kapatid, ay hindi nag-aalala. Mga kapatid. Di ba? Pero alam niyo mga kapatid, ang pag-aalala tungkol sa bukas, yan ay isang bagay mga kapatid na naranasan natin lahat. Aminin natin, mga kapatid. Di ba? Lalo na kapag tayo ay puno-puno ng problema. Mga kapatid, huwag natin sabihin na wala tayong problema. Di ba? Pag tumawag ang 063, it's a problem, mga kapatid. Di ba? Yung kakulangan natin. Di ba? Yung takot natin. Sino hindi natatakot sa atin, mga kapatid? Di ba? Yung hindi, yung walang kasiguruduhan sa buhay. Mga kapatid. Di ba? Minsan, iniisip natin na kung paano tayo makakabayad sa ating mga utang, sa ating mga gastusin. Mga kapatid. Di ba? Yung paano tayo makakahanap ng trabaho. That's a problem, mga kapatid. Di ba? Mag-aahon tayo sa hihirap. Maihaw natin ating mga pamilya sa kahirapan. Mga kapatid. Kung tayo makaiwas, mga kapatid, doon sa mga problema na maaaring dumating sa atin sa kinaharap. Di ba? Maaaring bukas, the future, we will have a problem. Mga kapatid. Di ba? Kaya, minsan, mga kapatid, may mga gabi na hindi tayo makatulog. Di ba? Aminin natin mga kapatid. Hindi tayo, minsan may mga gabi na hindi tayo makatulog sa kakaisip mga kapatid kung anong nangyayari sa buhay, anong nangyayari bukas, mga kapatid. At kung kakayanin ba natin ang ating pinagdadaanan. Amen ba mga kapatid? Huwag natin sabihin mga kapatid wala tayong problema. Di ba? Pero alam nyo, normal lang mga kapatid na mag-alala. Normal lang tayo bilang tao mga kapatid. Pero it's danger mga kapatid. Mas mapanganib mga kapatid. Kapag inahayaan natin na kontrolin yung takot mga kapatid, yung pag-alala sa ating pag-iisip, mga kapatid, sa araw-araw nating buhay. Minsan, parang kinukontrol na tayo ng takot, mga kapatid. Di ba? Ayaw na natin lumabas. Natatakot tayo.
sinabi dito mga kapatid, in Matthew chapter 6 verse 34, sabi niya, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-alala para sa kanyang sarili. Mga kapatid, di ba? Ito'y pinapaalala sa atin, mga kapatid, ng Diyos na hindi natin kailangan pasanin ang lahat ng problema, mga kapatid. Hindi na natin kailangan pasanin ang problema, mga kapatid. Dahil siya ang may hawak ng ating buhay. Siya ang may hawak ng bit, mga kapatid. Di ba? Tatandaan niyo mga kapatid, doon sa utos ng Panginoon, na puntahan ni Propeta Elias ang Sarepta, mga kapatid. Di ba? Yung balo sa Sarepta, matandaan niyo mga kapatid. Humingi si Propeta Elias ito mga kapatid, ng makakain na sa gitna ng matinding tagtuyot. Mga kapatid. So binigay ng balo mga kapatid, yung huling harina, yung huling langis mga kapatid, na natira para sa kanila ng kanyang anak. Bakit? Dahil nagtiwala siya mga kapatid sa pangako ng Diyos. Kaya, mayroon pa kukuha dito mga kapatid. Ayun, mayroon din dito. Isa. Dito, may dalawa po dito. Kapatid. Ayan. Hello mga kapatid, welcome po. At by the way mga kapatid, we have also a visitor, the name of Kevin. Welcome po, Kevin. Welcome natin Panginoon. Yes. Thank you for coming, Brother Kevin. So dito mga kapatid, ibinigay ng balo yung huling harina, yung huling langis dito mga kapatid, na natira para sa kanila, sa kanyang anak mga kapatid. Dahil nagtiwala siya sa pangako ng Diyos mga kapatid. At dahil sa kanyang pagsunod sa pagbibigay mga kapatid, sa pagtitiwala at sa kabutihang loob, pinagkaloob ng Diyos mga kapatid, na hindi mauubusan ng kanyang supply ng harina at langis. Mga kapatid, hanggat sa matapos ang tagtuyo. Imagine that mga kapatid. Na kahit kung nagkasakit ang kanyang anak, mga kapatid, nanalangin si Propeta Elias dito mga kapatid, at nabuhay ang bata. Kasi mga kapatid, ito lamang mga kapatid, ito ay patunay yung kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa, mga kapatid, na even sa gitna ng matinding pagsubok, mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, kapag sobra tayo ng nag-aalala, nawawalan tayo ng ating kapayapaan. Ramdam ba natin yan mga kapatid? Kapag sobra tayo na nag-aalala sa buhay, nawawalan tayo ng kapayapaan. Parang gulong-gulo ang ating isipan. Di ba? Mga kapatid, nawawalan tayo ng saya, hindi tayo masaya, parang malungkot. Kapatid, parang malungkot ka. Siguro, lagi kang nag-alala. Di ba, mga kapatid? Nawawalan tayo ng pag-asa. Ay, kailan pa kayo dumating ang aking visa? Ay, kailan pa kayo dumating ang aking papa? Ay, kailan pa kayo dumating ang aking work permit? Ay, kailan pa kayo magkakatrabaho? Mga kapatid, nawawalan tayo ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya, ang pag-alala, mga kapatid, ito ay, parang mabigat na pasanin, which is unti-unti, mga kapatid, na nagpapahina sa ating pag-iisip. Di ba? Nagpapahina sa ating damdamin. At higit sa lahat, mga kapatid, yan ay nagpapahina sa ating pananampalataya. Diyan tayo nanghihina, mga kapatid. Kaya minsan iniisip natin na nag-iisa tayo, mga kapatid, sa laban.
parang tayo lang nag-iisa, mga kapatid. Pero hindi kailanman, mga kapatid, na iniwanan ng Panginoon kahit sa pinakamahirap na sitwasyon natin sa buhay, mga kapatid. At tulad ng babaeng balo, mga kapatid, yung huling pagkain na nila ng kanyang anak, mga kapatid, at wala nang makakain pa eh. The following day, mamamatay na sila, mga kapatid. Diba? Pero sinasabi dito, mga kapatid, in Philippians chapter 4 verse 6, sabi dito, huwag kayong mag-alala tungkol sa anuman. Sa halip ay ipanalangin ninyo ang lahat ng inyong kailangan, mga kapatid. Kaya nais ng Diyos dito, mga kapatid, na ilapit natin sa Kanya ang ating mga takot. Mga kapatid, huwag natin sarili ang ating takot, ang ating pangamba, mga kapatid. Yung ating mga problema, mga kapatid. Yan ay sa pamamagitan ng panalangin at sa ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, hindi ibig sabihin dito, mga kapatid, na mawawalan ng lahat ng pagsubok. Pero nangako ang Diyos, mga kapatid, na sasamahan niya tayo at bibigyan niya tayo ng lakas sa araw-araw sa ating pamumuhay, mga kapatid. Kaya, kahit sa matinding pagsubok, mga kapatid, hindi tayo matatakot. Bakit? Dahil kasama natin ang Diyos. Amen ba, mga kapatid? May plano ang Diyos sa atin. Kaya maliwanag sa sinasabi niya, mga kapatid, in Jeremiah chapter 29 verse 11, na sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa iyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama. Yan Diyos, mga kapatid, ay mayroong mabuting plano para sa ating buhay. At hindi natin naunawaan, mga kapatid, ang mga pangyayari. Di ba? Pero kapag natuto tayong sumunod, mga kapatid, sa ating pagbibigay ng buong puso, buong tiwala, mga kapatid, sa Panginoon, tulad ng balong ito, mga kapatid, ay unti-unti napapalitan ang ating takot. Di ba? Unti-unti yan. Yung isang handog, yung kabutihan handog, mga kapatid, maliwanag sinasabi, mga kapatid, in Philippians chapter 4, verse 19, na laging sinasabi dito ni Sister Mika, mga kapatid. Di ba? Sabi niya, at pupunan ng ating Diyos ang bawat kailangan natin ayon sa kanyang mga kayamanan sa Panginoon Hesus. Mga kapatid. Diba? Pag-aalala niyo, mga kapatid, na tulad ng himala ng 5 tinapay at yung 2 isda. Diba? Mula sa isang bata. Kapatid, meron pa isa dito, Sis Lorena. Meron pa siya. Diba? Pag-aalala niyo, mga kapatid, yung 5 loaves and 2 fishes, mga kapatid. Diba? Kung tutuusin, mga kapatid, pagkain na ng bata, pero ibinigay pa niya sa Panginoon Hesus, mga kapatid. Diba? Dahil nag-alala ang mga alagad ng Panginoon, mga kapatid, kung paano pakakainin yung libo-libong mga tao. At padilim na ang oras, mga kapatid. Saan sila kukuha ng pagkain? Diba? Kaya, mga kapatid, yung pagsunod ng bata na ibigay ang tinapay, ang 5 tinapay at 2 isda sa Panginoong Hesus, nanalangin ng Panginoong Hesus, nagpasalamat sa Diyos, mga kapatid, na sa kabila ng imposibleng sitwasyon na mapapakain ang libo-libong mga tao, mga kapatid. Pero napakain ang lahat, mga kapatid. Napakain lahat sa 5 tinapay lamang at 2 isda. And mind you, mga kapatid, marami pang natira, marami pang naiwan.
Mahali siguro, during the time, Pastora Arlene, uso na ang Sharon. Di ba? Marami pang natira, mga kapatid. Kaya, madalas tayong, minsan mga kapatid, tayo ay nakakaramdam ng takot, nakakaramdam tayo ng pangamba, mga kapatid. Pero kapag nakakita natin, mga kapatid, yung mga limitasyon natin, mga kapatid, ang kulang man ang ating oras, mga kapatid, or limitado man ang ating kakayahan, mga kapatid, ipinapakita ng Panginoon Hesus na yung unang hakbang, mga kapatid, sa pagpapala ay ang pagsunod at yung pag-aalay, mga kapatid, kung anong mayroon tayo. Kaya hindi hadlang, mga kapatid, ang kakulangan. Yung kakulangan natin, kapag tayo ay sumunod, ipagkatiwala natin, mga kapatid, sa Diyos. Kaya, mga kapatid, kung palagi tayo nag-alala, if we keep on worrying, mga kapatid, para bukas, tandaan natin, mga kapatid, na may Diyos na nagmamahal, gumagabay, at hindi kailanman, mga kapatid, nagpapabaya sa atin. Kaya, buong puso natin ipagkatiwala, mga kapatid, sa Panginoong Hesus ng ating buhay at susunod tayo, mga kapatid, sa kanyang mga utos, sapagkat ang Diyos na nag-ingat at pinagpala tayo kahapon ay Siya pa rin, mga kapatid, ang magpapala sa atin bukas. Kaya, mga kapatid, kapag kasama natin ang Lord, di ba? At sumunod tayo sa Kanya, mga kapatid, yung pabor ng Diyos, mga kapatid, ay darating sa atin. Di ba? Bubuksan niya ang tungawan ng langit at ibubuhos niya ang pagpapala, mga kapatid, na walang sapat na silid na kalalagyan. Amen ba, mga kapatid? Sabi nga ni Pastor Don kanina sa service ng Italy, mga kapatid. Di ba? Sabi ni Pastor Don, blessings will come and overtake us. Amen ba, mga kapatid? At sige po tayo ay magsitayo, mga kapatid, and let's give our what we have.